Marcos extends contracts of temporary government workers. Hoy, anong ibig sabihin? Napakagandang balita nito, mga kutsero. Sa atin, syempre, medyo ano yan, medyo parang hindi tayo nakaka-relate dyan. Oo, sa atin, mga katulad natin. Kasi syempre, hindi naman tayo government workers, etc. But, napakagandang balita nito, mga kutsero. Lalong-lalo na saan na yun? Ito, sa 832,000 total government workforce na naka-COS or naka-JO. Imagine mga kutsero, 832,812 sa ating gobyerno ang naka-COS, contract of service. Ibig sabihin, contractual or naka-job order lang, job order workers. Imagine. Itong 832,000 workers na to, 832,000 plus workers, magpapatuloy ang kanilang pagtatrabaho hanggang katapusan ng 2025. That's very, very good news. So nakakuha pa sila ng higit pa sa 1 taon na palugit sa kanilang pagtatrabaho. And alam nyo mga kutsero, ito kasi usually mga COS, mga contract of service, tsaka mga JO, mga job order. Kadalasan ito yung mga ito yung mga blue collar jobs. Mga blue collar, ito yung mga security guard, ito yung mga driver, ambulance driver, ganun. Mga nasa janitorial services. Sila yon kadalasan. Mga naka-JO tsaka COS. Or sila yung mga encoder, yon. Yung mga hindi mo maipasok sa plantilla kasi either kulang sa qualifications or walang skills or dahil nga contractual lang sila. Pero bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede namin magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo bank account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas using GCash, cash pickup sa mga pawn shop, at mga bangko rin sa Pilipinas, syempre. Saan pa ba? Tapos, pag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, ito rin kadalasan yung mga bumabagsak sa civil service exam. So, this is good news. Nabinigyan pa sila ni PBBM ng 1 taon mahigit. Actually, 1 taon at kalahati na palugit para ma-secure ang kanilang civil service civil service permit, civil service license. Inuutos pa yan. May mga nurses din. May mga nurses pa. Grabe naman, pati nurses naka-COS tsaka GO. Grabe naman. Sabi ni PBBM, President Ferdinand Marcos Jr. has directed government agencies, so this is government-wide, hindi lang ito sa isang ahensya. Lahat ng ahensya. To extend the tenure of their contractual and job order workers from December 31 this year until the end of 2025. So, ibig sabihin, beginning December 31, 2024, extended yung kanilang kontrata hanggang end December 31 din ng 2025. That's 832,000 families na makakakain ng maayos, 'di ba? Hindi makakaranas ng kahirapan, may pangbili ng pagkain, may pang tuition, may pangbayad ng kuryente, may pangbayad ng tubig, may pangbisyo pa minsan-minsan. Basta yung bisyo ay legal, okay lang 'yon, walang problema. No, so okay lang 'yon. At least yun yung maganda diyan eh. So ano bang sinabi? He gave instructions during a sectoral meeting in Malacanang on Wednesday with the DBM, the DILG, CSC, and Commission on Audit o COA. The President's directive came ahead of the observance of Labor Day amid criticisms that the government was the country's largest employer of contractual employees. Alam nyo kasi kadalasan,
Naging kliyente namin si CSC at one point. Matagal na, panahon pa ni Panot. Ang ano kasi diyan, ang challenge kasi diyan, mga kotsero, yung qualifications na kailangan mo para makapasok, minsan ay mataas. Maski dun sa pinakamababa, medyo mataas pa rin ng qualifications na kailangan. So, to remedy that, para magkaroon ng remedy diyan, syempre papasa mo pa yung civil service exam mo. So medyo mahirap talaga makapasok sa gobyerno. So ang ginagawa nila to skirt around that issue, isi-COS nila, contract of service. Or ija-job order lang nila. Yung job order, mga kotsero, usually kapag ginagawa lang to pag may high volume ng expected na transaction. So for example, pag tax season, kadalasan si BIR kumukuha yan ng mga COS at JO. Yun, kadalasan yun. So seasonal yung kanilang trabaho. Job order lang eh. Tapos matatapos yun after ng season. Tapos wala na, yung tao na yun, wala na siyang trabaho ulit after nung job order na yun. Kasi nga, ganun lang. So, before, the deadline was a joint CSC, COA, and DBM joint circular set the limit for the hiring of COS and JOs to December 31, 2022. But this was extended to December 31 this year, supposedly to allow government agencies to reassess their organizational and staffing requirements. So, ang gusto talagang gawin ni PBBM pala dito, mga kotsero, gawin silang regular. Sana maging regular employees tong mga to. Maging plantilla. Lalo kung mahuhusay naman, di ba? Kasi we deserve good employees. We deserve good government employees. So, without Marcos's order, the said workers handling various government projects and performing regular functions are at risk of losing their jobs with the imminent expiration of their transitional period by year end. So, COS employees are usually consultants, LSPs. Kami before LSP, Learning Service Provider. Or technical experts for a special project or job within a specific period. JO naman, ito yung mga pakyaw. Are engaged in piecework or pakyaw, intermittent or emergency jobs to be undertaken for a short duration. Ang dami pala nating COS tsaka JO. Ay, matik to, DPWH. Marami talaga yan. Public works yan eh. Marami ka dyan, mga consultants, mga contractual na galing sa mga construction companies. Pero usually naman, ang humahawak doon talaga is the construction firm. Laki na sa DPWH. DOH, 18,000. DepEd, 15,000. DSWD, 13,000. DENR, 10,000. Ito pinakagusto ko sa order ni PBBM tungkol dito sa issue na to. Actually, this is not an issue. Ito yung pinakagusto ko sa naging order ni PBBM. Marcos also ordered government agencies to provide training and re-education opportunities to COS and JO employees. Bakit? In partnership with colleges and universities to help them hurdle civil service examination. So, ibig sabihin, mga kotsero, ang gusto ni PBBM, kung mahusay naman yung dyan, yung empleyado na naka-JO o naka-COS, kung mahusay naman yan, plantilla na natin. Kung ang problema lang naman yung civil service exam, di tulungan natin makapasa. Yun ang sinasabi ni PBBM dyan. Which is, actually mga kotsero, napakahalaga kasi nito. Marami po tayo dito sa Pilipinas, pahuhusay naman. Matatalino naman, magagaling. Pero naka-COS o naka-JO. Bakit? Kasi nga walang hindi pa siya pumapasa ng civil service exam niya. So, or nahihirapang pumasa. Meron din naman masisipag, hindi naman matalino, hindi naman pero masisipag. Tsaka, kaya nga lang hindi siya ma-plantilla kasi civil service exam. So, yun. So, with this scheme, the government can build a pool of government workers who are qualified to occupy plantilla position, the President said. Mga kotsero, sa totoo lang, may shortage, may kakulangan tayo ng empleyado sa gobyerno eh.
Sa teachers pa lang, marami tayong kulang. Saan ba? I remember before sa DENR, marami rin silang kulang. In fact, nung nakatrabaho namin si DENR before, they're actually looking for forest rangers. Kasi, actually, sa sobrang desperado nilang maghanap ng mga tagabantay ng gubat laban sa illegal logging, nag-ano na sila, na yung mga rebel returnees, yun na yung kinuha nila na empleyado ng DENR. Sa bagay nga naman, sanay ka sa bundok. Ang problema nga lang, di sila pwedeng humawak ng baril kasi civilian tawag dito. Civilian sila eh. Hanggang ano lang sila, hanggang pamalo lang, tsaka hanggang report lang. Mga radyo, yun ang binibigay. Tapos ang huhuli, mga pulis. Pero syempre, by that time na umabot dun yung mga pulis, wala na, nakatakas na yung huhulihin nila. Kailangan kasi talaga natin punuin yung requirements ng plantilla ng gobyerno. Maraming kailangan, mga kotsero, kaso masyadong mataas ang standards na inilagay ng gobyerno para sa isang posisyon. Sabi pa ni PBBM, let's study this measure. Just look at the numbers, the data on average, government agencies, how many of their employees are contractual. Yun ang sinabi niya. Marcos also urged agencies to conduct a thorough study of the current state of the government workforce, including the COS and JOs. So, how many items in their plantilla proper are not filled? How many are contractual as a percentage of the total number of employees? So, this is a good measure. Maganda tong gustong gawin ni PBBM. At least, at the very least, mga kotsero, mabawasan ang mga gutom, 'di ba? Mabawasan yung mga walang work. So, makakatulong sa maraming tao 'yan. Ito pa. At feeling ko dito magagalit ang mga Duterte Balahura supporters. Feeling ko lang naman. Alam niyo naman ang mga Duterte Balahura supporters. Mga karamihan diyan, mga bulag. Mga nabudol. At hanggang ngayon, in denial pa rin na si Digong not the best president ever. Sabi ng DILG, lower crime rate during Marcos's term versus the previous administration. Oy! Akala ko kasi, sabi ni Digong, tututukan daw niya ang krimen. Di ba nung panahon ni Digong, he had it all figured out. Di ba nung panahon ni Digong, he had it all figured out. Sabi ni Digong, bakit maraming krimen? Dahil sa droga. Kaya kapag tinanggal mo ang droga, walang krimen. Uy! Napaka-simplistic. Okay lang naman maging simple. Okay lang naman pasimplehin ang mga malalalim na konsepto tulad ng ganon. Kaso ang problema, it's too simplistic. It is impossible to implement. Bakit? Kasi ang pinangako niya, dahil nga daw ang source daw ng krimen ay droga, ang naging goal niya, tatanggalin niya ang droga within 3 to 6 months. Sabi ni Digong yun. Buti sana kung ako yung nagsabi, pwede kong pasinungalingan niya. Kaso hindi ako yung nagsabi, si Digong ang nagsabi 3 to 6 months daw, wala ng drugs. 3 to 6 months daw, wala ng korupsyon. Fast forward 6 years later, actually, 8 years later, fast forward 8 years later, nangyari? Taas pa rin ang krimen. Meron pa rin drugs. Kaya yung mga yung mga bumabatikos kay PBBM na sinasabi na, ano ba yan si PBBM? Napakalambot niya sa krimen. Napakalambot niya sa drugs, etc. Oo. Bakit hindi niya inuhuli ang mga drug pusher, mga drug lords, etc. Yung poon nyo nga, nangako na 3 to 6 months, zero na 3 to 6 months daw, wala na, zero. Fast forward, di ba nung nangako siya, 2016? Fast forward, 2021, anong sinabi ni
Digong, hindi ko pala kaya. Hindi pala kaya. Inamin after 5 years. Galing. Ganun pala yun, no? Ganun pala. Tapos papalakpakan ng mga Duterte supporters, wow, best president ever. Ganun talaga, hindi kaya eh. Tapos magdedemand sila sa ibang presidente, sabihin nila, wala, mahina ka sa krimen, etc., etc. Natatakot na naman ako lumabas kasi lantaran na naman ang krimen, etc., etc. Nakakahiya naman dun sa, ano, akala ko safe ang Davao City. Eh. May dalawang magjowa, manonood lang ng concert. Patay! Davao City. Akala ko dun ang safest place in the world. Sa Davao City. Nabalitaan niyo yun? Yung dalawang magjowa na manonood lang ng concert. Pagdating sa condominium, pinagsasaksak. Tapos yung lalaki, nilaglag pa sa building. So ngayon, ang sabi ng ating DILG, tawag dito, mas mababa daw ang crime rate ngayon kumpara doon sa first year ni Digong. Tama, first year yun eh. 2016, ayun, no? July 1, 2016. Ano sabi ng DILG? He pointed out that the peace and order situation in the country has improved. Si Abalos ang nagsabi. With a much lower index crime volume. Index crime, mga kotsero, ito yung mga heinous crimes. Murder, rape, robbery, robbery with murder, or robbery with homicide. Yun. Ito yung mga yung mga heinous crimes. Yun yung index. 4 yan eh. 4 yan. Robbery, murder, homicide, rape. I forgot the other one. Basta 4 yan. 4 na index crimes. Bumaba siya from 196,519. Ito ay sa period ng July 1 hanggang April 21. Tapos, from 196, bumaba siya to 71,544, which is from the period of July 1, 2022 up to April 21, 2024. Uy, same period halos. Probably dahil walang war on drugs. Or mas maayos yung war on drugs. Imagine ko na lang na yung 6,000 dito galing dun sa war on drugs. Ano kaya yung naging reason because of that? Reason behind it. Index crimes according to the PSA are crimes that the PNP deemed serious in nature as they frequently occur to the extent of these being a telltale sign of how crime-ridden an area is, okay? So according to the PCO, the average monthly crime rate fell from 21.92% during the time of Duterte to 15% during the Marcos administration within the same period. Average yan. Average monthly. So ibig sabihin, nung panahon ni Digong, on an average, merong 22 index crimes na nagaganap. 22. Mga 6 per week. Merong index crime na nangyayari almost every day, at least once every day. Nung panahon ni Digong. Ngayon, bumaba ng 15 average monthly. So yung 15 na yan, divide niyo pa into 4 to get the weekly. So whatever the PNP or whatever the DILG is doing, mukhang umubra. Tsaka alam nyo mga kotsero, ngayon kasi, wala masyadong bloodlust sa Pilipinas. Wala masyadong bloodlust. Kasi nung panahon ni Digong, parang parang na mainstream yung barilan, saksakan, patayan. Parang parang naging norm, parang okay lang. Katanggap-tanggap naman pala, parang ganun. So baka kasi ngayon, hindi masyado mainit ang mga Pinoy ngayon sa violence. Although it still happens, meron pa rin nangyayari. Bawan, pag nanonood ka ng balita, mababalitaan mo. Merong isang dating barangay chairman or something. I forget kung ano posisyon sa gobyerno na inutusan na yung tao niya na barilin ng itong taong to, ganun.
Kanina lang merong balita sa Manila, nagpapahinga lang yung, tawag dito, nag-aaral lang yung babae, biglang binaril, gano'n. Nangyayari pa rin naman, may gano'n pa rin. But it's not as often. Hindi siya katulad before na sobrang dami talaga, almost every day. Ilan ang namamatay sa EJK. Tapos maraming ano, during that time ang dami nung na-normalize kasi, parang okey lang sa Pilipino na, hindi okey lang, patayin na lang 'yan, barilin na lang 'yan. Oh. Ngayon medyo parang bumabalik tayo sa ating sanity. Medyo nawawala na yung bloodlust, eh, yun yung ano diyan, eh, yun yung magandang i-highlight diyan. Medyo nawawala na yung bloodlust ng Pilipino. Bumabalik na tayo sa katinuan ba. Nasa ano na tayo, medyo nagiging sibilisado na tayo ulit. Diyos ko. Ano, safe daw maglakad sa labas kahit gabi sabi ng DBS, sabi niya. Ayun sabi ni Liam, eh. Sabi nila, at ito kasi yung lagi nilang argument, 'di ba, Liam? Noon, sabi na safe maglakad pag gabi nung panahon ni Digong. Talaga ba? Sabihin mo 'yan sa mga pinagpapatay nung EJK. Partida, mga kotsero, yung mga pinapatay sa EJK, hindi naglalakad sa kalsada. Nasa bahay sila. Sabihin niyo yan kay Kian na kinaladkad sa loob ng bahay nila, palabas ng bahay. Non-index crimes. So ito naman yung mga medyo hindi ganun kalala. Ito yung mga petty theft, physical injuries, light physical injuries, etc., etc. So non-index crimes volume also decreased from 345,398 from July 1, 2016 to April 21, 2018 to 300,257. At least merong bunaba na more or less 45,000, di ba? Oo. More or less, 45,000. Bumaba pa rin sa non-index crimes. Alam niyo kung ba't marami ang non-index crimes? Kasi ito yung mga madadaling gawin. Madadaling gawin kasi yan. Yun yung mga, limbawa, yung kasambahay nyo na naglayas tapos kumupit ng 50,000. Mga ganun. Mga ganun yan, eh. Usually mga crimes of convenience. Maniniwala ako dito sa numero na to. Bakit? Kasi ang crime clearance efficiency ng PNP right now is 98.88%. Ibig sabihin, sa mga kaso na ifina-file sa PNP, mataas ang kanilang pagsosolve, ang kanilang porsyento ng pagsosolve ng mga kaso. To which, mga kotsero, I am inclined to believe, medyo naniniwala ako dyan. Bakit? Kasi mga kotsero, ngayon, kung mapapansin nyo, halimbawa merong ni-riding in tandem. Mabalitaan nyo, the following week, nahuli na yung perpetrator. Mabilis ngayon ang PNP. Hindi katulad dati, maghihintay ka ng taon. Ngayon nga yung maski yung mga crimes that was committed 10 years ago, 8 years ago, akala siguro nung suspect lusot na siya. Kasi tagal na 10 years ago na nahuhuli. Recently may nahuli, parang 2 yata o 3 yung nakita ko. Yung nabasa ko. 2 o 3 yung nabasa ko. Ang tagal na nung kaso nila, 10 years na, merong 15 years, merong 10 years. Ngayon lang nahuli. So maganda yung efficiency rate ngayon ng PNP natin. Naalala niyo yung tawag dito, si DJ Johnny Walker. Nahuli na yung 2 o 3 yata doon sa pumatay sa kanya. Nahuli na yung ang hinahanap na lang yata yung gunman. Nahuli na yung nagda-drive ng motor. 2 yon, 2 nagda-drive ng motor. At saka yung isang lookout. Nahuli na. Gunman na lang hinahanap, if I'm not mistaken. I could be wrong. Pero parang basta gano'n, yung 3 doon nahuli na. Kailan lang yung kay DJ Johnny Walker? Last year lang yun. November, December. Nahuli siya mga March. Mabilis. Kay Kibuloy lang natatagalan.
Tapos alam naman eto kahapon nag-update yung DOJ tungkol sa pag-apprehend kay Bantag. Ngayon nagse-search pa rin daw sila. Tapos mamaya topic natin si Kibuloy. So, pag-usapan natin si Kibuloy mamaya. Maganda yung nila, efficiency nila ngayon. 98.88%. Mabilis silang mag-solve ng crime ngayon. Ay di ko alam kung ano yung meron ngayon sa PNP. Talo sa NBI, ang bilis ng NBI ngayon, guys. Totoo lang, ang bilis ng NBI ngayon. Ibang klase. Minsan, kapag merong mga kaso na dinadala sa kanila, usually after 1-2 weeks, tapos na. Solve na yung kaso. Ang bilis ng NBI ngayon. Sobrang bilis. Pero, again, mga kutsero, that can be attributed to a lot of things. Maganda lang, mga kutsero, na yung mga attribution na yan can be attributed to, kumbaga, yung score ba, pwedeng maipasok natin sa Marcos administration. Bakit? 2 taon nang wala si Digong eh. Kung 2022 to nangyari, malamang iisipin ko pa na, hindi, hati si PBBM dyan, tsaka si Digong. Kasi syempre, hati yun eh. January to June, Digong. June to December, BBM. So, kung 2022 to nangyari. Pero dahil nakalipas na ang 2023, at ngayon ay nasa halos gitna tayo ng 2024, I can, with 100% certainty, I can attribute this to PBBM. So, yun. Sabi pa ni Abalos, the PNP also recorded 82.69% of total crime solution efficiency from January 1 to 23 to March 31, 2024, which is 0.62% higher than the figures reported from October 21 to December 20. Hindi, maliit lang na bagay ito. Hindi significant yan. Dapat hindi na binida to ng PCO eh. Dapat hindi na lang to binida ng PCO. Itong parte na to. Kasi maliit lang to eh. 0.62. It's insignificant. It's insignificant. Dapat yung mga lampas 5%. Yun, significant yun. Significant yun. Mga lampas 5%. Significant yun. Pero kung ganito lang, yung variance, ang variance is around 0.62 lang. Wag na pansinin. Irrelevant na yan. Irrelevant. Wala nang kwenta yan. Anyari kay Digong. Di ba siya yung tutok na tutok sa crime? Siya yung tutok na tutok sa peace and order tsaka sa law enforcement. Anyari kay Digong. So mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?